Iba, pag transmigrate sa mundo ng kultibasyon, may cheat agad. Bakit sa paglinang ko pa, kailangan ko pang mag-ihaw ng mga tusok-tusok? Bagong ihaw na korderong tusok. Mabango at mamantikang mamantika. May nadaanan ka, huwag mong palampasin. Ang lutong pambayan na ito, may dating din pala. Kuya, tikman mo nga ang isa. Mainit-init pa. Nag-ayuno na ako. Itong kuya na ito. Kakainom ko lang ng elixir para sa pag-aayuno. Miss, bakit press yung spirit stone ang mga ordinaryong sangkap? Ano ba ang iniisip mo? Baka dahil bata ka pa. Maaga ka nang nasapak. Pangunahing misyon isa. Gumawa ng masarap na putahe gamit ang karaniwang sangkap at kumita ng spirit stones. Limitado sa isang araw. Gantimpala, 100 puntos na espiritual na enerhiya. Dagdag buhay, 10 araw. Parusa, bawas 1 araw sa buhay. 1 araw na lang ang natitira sa buhay. Kung hindi ako makabenta ngayon, dito na ako mamamatay. Oy, hindi ba yun yung halos 1 taon na? Hindi pa ba yung babaeng taga-nayon na hindi pa nakakapagpasok ng chi sa katawan? Nandito na naman. Boss, hindi mo pa ba alam? Gusto pa niyang ipalit ang ordinaryong pagkain ito sa spirit stones. Pagkalipas ng 7 araw, kailangan na niyang magbalot at umuwi. Pwede bang ipagpalit yun sa spirit stones? Dahil taga-baryo ang orihinal na may-ari. Sa 1 taon na ito, inapi at hiyain siya nito saan-saan. Umaasa sa tatay niya na tagapangasiwa ng panlabas na pinto. Lahat ng hindi matapos-tapos na trabaho, ipinapasa sa orihinal na may-ari. Saan pa siya kukuha ng lakas para maglinang? Ayon sa mga alituntunin ng sekta ng Lantian, ang mga nakatalang disipulong hindi nakakapagpasok ng chi sa katawan sa loob ng 1 taon. Kailangang pauwiin. 8 na lang ang araw ngayon. Nang makita ng orihinal na may-ari na wala ng pag-asa sa paglinang, nagpasya siyang magpakamatay. Ang babaeng taga-nayon, ang lakas magpasabog ng gulo. Ang lasa nito, hindi karapat-dapat kumain ng masamang asong yun. Kaya mo pang saktan ako. Nagsasawa ka na ba sa buhay? Sa harap ng lahat, grabe niyang sinaktan ang kapwa-disipulo. Hindi ko nga siya nagalaw. Nagkunwari lang siya. Tamang-tama ang kulay na parang watermelon juice. Maganda ang daloy. Kailangang meron sa bahay. Wala akong kinalaman doon. Nagpapanggap lang siya. Nagkukunwari. Sandali, gamot na ito. Bakit parang natutunaw agad pagpasok sa bibig? Sayang naman. Nakikita ninyong lahat. Hindi ko siya nagalaw. Excuse me, may tinda pa bang inihaw na tusok? Ibenta na, ibenta pa. Ihahanda ko sa inyo ang bagong ihaw. 20 tusok kapalit ng isang mababang antas na spirit stone. Sulit, garantisado. SSS, ang ganda ng itsura. Sa lagay niya ngayon, pwede na siyang magdebo. Ikaw, okay lang. Konting sugat, walang problema. Si Mo Jones ba? Nasa huling yugto ng 3 dakilang pagsubok ng sekta ng Lantian. Personal na disipulo ni Lao Zulehey. Talaga nga, paano siya napunta sa palengke ng panlabas na pinto? Malaking personalidad ng panloob na sekta. Kung mabubuhay pa siya ngayong gabi, lahat ay nakasalalay sa taong ito. Kailangang maghintay muna ang mga inihaw na tusok. Siguradong uhaw na uhaw ang guro. Sobrang sarap. Tikman mo muna. Lasang prutas. Isipin mo na lang na para ito sa guro. Ito ay mahigit 20 piraso ng mababang antas na espiritual na bato. Gantimpala sa pagtatapos ng misyon, 100 puntos ng espiritual na enerhiya. Dagdag buhay na 10 araw. Ang espiritual na bato ay akin. Nakahabol na ba ng ganito kalayo ang isang alagad sa labas? Isama mo na rin itong sisidlan. Bigyan mo rin ako ng sisidlan. HMM. Ang huling basong katas na ito ay sayo na. Isipin mo na lang na regalo ko na yon. Kailangan nating magpakitang gilas. Bigyan si malaking patron ng magandang unang impresyon. Kainin natin ito na parang karaniwang pagkain. Mapapahiya tayo niyan. Pero may isang gurong talagang matako ako. Baka mahawa. Normal lang naman ang kumain ng isang tusok na inihaw na karne sa pamilihan, di ba? Ikaw muna ang kumain, tapos dadagdagan ko pa ng ilang tusok. Binigyan na tayo ng napakaraming espiritual na bato. Ang bigyan lang ng 20 tusok ay sobrang kuripot na. Ihawan lahat. Malutong sa labas. Malambot sa loob. Karaniwang sangkap masarap naman. Ganitong kasarap pala. Sapat na. Ang matitira, iuuwi mo at dahan-dahan mong kainin. Maraming salamat sa pag-aalaga, kuya. Maghahanda pa ako ng mas masarap na pagkain. Kung gusto mo, sa susunod, huwag kang mag-atubiling hanapin ako. Ang pangalan ko ay Ling Yu. HMM. Bakit walang pumupunta rito sa akin? Sa aking gamot na pahid.
Mula kanina pa, pagkabuka ng amoy. Hindi ko na nga gustong kainin ang sarili kong gawa. Anak, narinig kong pumunta ka sa labas ngayon para gumawa ng mabuti. Guro, hindi po ba sinabi ninyong bumalik ang alagad para magdala ng pagkain para sa inyo? Ako ang pinakamahusay na espada sa buong mundo ng mga immortal. Paano ko makakain ng bagay mula sa karaniwang pamilihan? Hindi masama ang inihaw na tusok at katas na ginawa ng guro. Sinubukan muna ito ng alagad para sa inyo. Hindi po ba kakain ng guro? Kung ganoon, kakain na lang ako. Kakaiba. Ang batang ito, sa araw-araw, ay hindi naman mapili sa pagkain. Ano bang nangyayari ngayon? Medyo interesante. Hindi pangkaraniwan ang lasa. Kung mapapalitan lang ang sangkap na ito ng karne ng mataas na antas na espiritual na hayop. Mas lalo sigurong say sarap. Matagumpay na nabili ang elixir na panghila ng espiritu. Nagamit ang 50 puntos ng espiritual na enerhiya. Epekto ng elixir na panghila ng espiritu. Nakakatulong sa may espiritual na ugat na mabilis makapasok ang enerhiya sa katawan. Laban ng alternasyon mas mabuti pa ito kaysa maibalik at mamatay ng nakatayo. Ito ay espiritual na enerhiya ng kahoy. Apoy alternasyon tubig alternasyon lupa alternasyon ginto. Lumabas na may 5 elementong espiritual na ugat pala ako. Ang gun sa pakiramdam. Parang may nakabaong dumi sa katawan ko sa loob ng 1 taon. Nagunas na lahat palabas. Natapos ko na ang pagpasok ng enerhiya sa katawan. Gantimpala, sining ng paglago ng lahat ng bagay. 100 puntos ng espiritual na enerhiya. May kasama pang ang sining. Pangunahing misyon 2. Gawing masarap ang karaniwang sangkap. At makakuha ng tunay na papuri mula sa 10 cultivator. May 2 araw na takdang oras. Gantimpala aklat ng kusina ng espiritu. Ang sistemang ito. Talagang hindi man lang nagbibigay ng pagkakataong makapagpahinga ang tao. Saan na ang sining ko, system? Paglago ng lahat ng bagay. Kailangan mong umabot sa 3 antas ng pagsasanay ng chi bago ka makapag-aral. Mabuti naman. Kakasimula ko palang mag-ipon ng chi sa katawan, hindi pa ako pwedeng mag-aral. Paglago ng lahat ng bagay. Lingyu, irehistro mo ang pangalan ng disipulo at ipaayos ito. Italaga ako sa panlabas na sekta ng puno ng Lianyao. Baka hindi rin yun gaanong mas madali kaysa sa pagiging tagasilbi sa PIC. Pangalawang misyon. Kailangan mong makakuha ng papuri mula sa 10 cultivator na galing sa puso nila. Ang hirap maglako ng inihaw na skewer para sa mga espiritual na bato. Palitan mo ng mas mura. Nakuha ko. Mabango at nakakabusog na gininto ang kanin na may baka. Lutong ngayon, benta ngayon. 1 mangkok, 100 wen lang. Bumibili ka man o dumadaan, huwag palampasin. Lagyan pa ng kaunting siling maliit para mas malinamnam. Ubo. Ano ba itong pagkain na ito? Sobrang anghang. Talagang dahil sobrang ganda ng kalidad ng siling maliit na galing sa system. Iya, ano ba itong piniprito mo? Hirap na akong huminga. Pasensya na. Kuya, huwag kang magalit. Libre ko na itong mangkok, tikman mo. Ituturing ko na lang na bayad pinsala. Ang lakas ng sarap ng kanin na ito. Bigyan mo pa ako ng 1 kaldero. Gaya rin ng kanina. Sige po, sandali lang. Bumalik kayo ulit sa susunod. Hindi naman ganoon kahirap ang misyon na ito. Hindi masama ang galing mo, miss. Kahit simpleng kanin, pwede palang maging ganito kasarap. Tunay bang sa tingin ninyo masarap yan, senior? Kung mapapalitan ng mataas na antas na espiritual na bigas at karne ng espiritual na hayop, siguradong mas masarap ang lasa. Ang dami mong sinabi, pero hindi mo pa rin ako pinuri ng totoo. Guro, kakasimula ko palang mag-ipon ng chi sa katawan. Limitado lang ang pwedeng gamitin na sangkap. Mo, kuya, tara na, miss. Pumunta ka sa sekta at magpakitang gilas ka. Ang pwesto ko. Ano? Hindi ba pogi naman ang mahal na ito? Wala nang hihigit pa. Talagang kaakit-akit na pagtalikod sa sekta. Ito ang kabayaran. Ayusin mo nang mabuti ang pag-ihaw ng karne, may gantimpala pa. Kaya pala ako niya kinuha para mag-ihaw ng karne. Naihanda na ang mga skewer ng karne ng ninuno. Pwede na bang umalis ang mga disipulo? Ako ang punong disipulo ng Layan Tipik. At hinayla pa ako rito para magputol ng karne. Nagliyab na rin ang apoy ni Guro. Pwede na ba akong bumalik para mag-cultivate? Ako ang pinakadakilang henyo ng sekta na may pambihirang apoy na espiritual na ugat.
At hinayla pa ako rito para maging katulong. Hindi pwede. Yu Shen, ituloy mo ang pag-skewer. Hindi sapat sa akin ang kaunting karne na yan. Xiaoyan, tumabi ka riyan at maghintay. Pakinggan ninyong mabuti ang pagsasanay ng batang ito. Kayo pala. Ako si Ling Yu. Kaya ko naman sana ito mag-isa. Kuya at ate, kung may ginagawa pa kayo, pwede na kayong mauna. Hindi maluluto ng ordinaryong apoy ang karne ng espiritual na hayop. Kakasimula mo palang mag-ipon ng chi sa katawan ngayon. Wala ka pa ring lakas para asikasuhin ang mataas na antas na karne ng espiritual na hayop. Mo Jones, ikaw ba ang nagbigay ng ideyang ito sa guro? Hinuli mo kami para magtrabaho. Oo, siya nga ang nagturo sa akin kung paano ito gawin. Tara, mag-ihaw tayo ng karne. Huwag mo silang pansinin. Ay dugtong ang espiritual na lakas sa magkabilang kamay. Pwede nang simulan ng mga kebab. Oo, mukhang hindi kakasya ang karaniwang pampalasa sa laman ng espiritong hayop. Nagtagumpay ang pagbili ng dekalidad na timpla. Ubos ang 50 puntos ng espiritong enerhiya. Kapit sa patalim ang susi. Kailangan may masisiguro tayong hawak. Maanghang ba ang mga nauna? Oo, alternasyon mas maraming sili, mas lalong masarap. Pwede ba akong tumulong maghiwa ng laman sa mga piraso? Masyadong malalaki ang mga piraso, hindi sumisipsip ang timpla. Oo, ganyan na. Aba, ang mga henyo ng sekta, naghihiwa pala ng karne. Ito ang eksenang hindi ko malilimutan habang buhay. Ang bango naman nito, sobra. Ako rin, sobrang bango. Nakasalang na rin ako dati ng tupa. Bakit ngayon lang ako nakasubok ng ganitong amoy? Gumawa ng isang espesyal na espiritong bato. Umabot na sa ikalawang antas ng paglinang ng chi. Gantimpala, 100 puntos ng espiritong enerhiya. Umangat na. Ang espiritong enerhiya ng isang espiritong hayop na nasa ikapitong antas ay masyadong masidhi para sa iyo. Kapag sobra ang kinain, paputok ang katawan mo. Pumutok ang katawan. Malutong sa labas. Makatas sa loob. Maalat, mabango, at may anghang. Sakto ang dating. Iyan lang ba ay laman ng tupa na nasa ikapitong antas? Kung papalitan yan ng mataas na antas na espiritong hayop na nasa ikawalong o ikasyam na antas. Mas lalo pang sumasarap. Sobrang sarap, ang bango talaga. His alternasyon. Wow, alternasyon ang anghang. Buong katawan ko, parang nag-iinit. Iyan ang sarap ng laman ng mataas na antas na espiritong hayop. Hindi nakapagtataka na ayaw ng mga tagapagsanay sa palengke ng karaniwang sangkap. Gantimpala ng Mission 2 ang aklat ng lutuing espiritu. Dapat makuha ko ito. Doon pa lang ako makakagawa ng mas marami at mas mataas na antas na batong espiritu. Pag-angat sa ikatlong antas ng paglinang ng chi, gantimpala 100 puntos ng espiritong enerhiya. Maaaring matutunan ang kasanayang paglago ng lahat ng bagay. Katatapos ko lang kumain ng isang tusok ng inihaw na karne. Umangat na ako sa ikatlong antas ng paglinang ng chi. Ganoon lang ba kadali ang pag-level up? Pagtatatag ng pundasyon alternasyon gintong elixir alternasyon kaluluwang sanggol. Yehey! Ibig sabihin, sa hinaharap, hindi lang sa pag-aasikaso ng pagkain ako pwedeng mag-level up ng tuloy-tuloy. Diretso ng pag-akyat sa langit matapos ang pagdaig sa unos. Bumili ng 2 pakwan. Ubos ang 20 puntos ng espiritong enerhiya. Ha? Ano yun? Iyon ang katas noong isang beses. Kaya pala ganoon pala ang itsura. Masarap din pala itong kainin ng ganito. Nakakapawi pa ng anghang. Ang tamis at sobrang katas. Anong klaseng prutas ito? Bakit hindi ko pa ito natikman? Hindi yan prutas na espiritu. Pakwan yan. Mas masarap ang lasa kapag pinalamig. Narinig mo ba, mabait na alagad? Mas masarap ang lasa kapag pinalamig. Ganito pala kasarap ang pinalamig. Pambihira, refrigerator ba ito ng tao? Ikaw ba ay ugat ng yelo? Siya ay may dobleng pambihirang ugat ng yelo at hangin. Hindi mo alam. May ugat din siya ng hangin. Ibig sabihin, pwede na siyang gamitin sa pagpapatuyo ng pinatuyong karne sa hangin. Una, patatagin mo muna ang iyong paglinang. Tapos saka natin pag-aralan ang paglago ng lahat ng bagay. Ang paglago ng lahat ng bagay ang pinakamababang hadlang sa pagpasok. Ugat ng 5 elemento. At bawat uri ng ugat ay kailangang higit sa ikawalong antas ng kalidad. Gaano ba kalakas ang kasanayang ito? Napakataas ng hinihinging antas ng kalidad, ikawalong antas pa nga. Elixir ng pagsibol. Ang pag-inom nito ay maaaring random na magpataas ng kalidad ng ugat ng espiritu. Isang piraso na may 1,000 puntos ng espiritong enerhiya. Isa lang ang kaya kong bilhin ngayon. Pero pwede pang ipagpaliban ng bayad sa hulugan. Walang interes. Ang sistema, nagpapautang pa rin. Ang galing talaga magnegosyo. Walang interes. Ang pile doors na pampataas ng antas, mga ilang piraso kaya ang mabibili. Kung swerte, 10,000 puntos ng espiritual na enerhiya ay sapat na. Wala nang silbi ang swerte. Pinakamasama na, magtatrabaho na lang ako para bayaran ang utang.
Kasalukuyang utang na natitira, 300,000 puntos ng espiritual na enerhiya. 300,000. Hindi ba sabi nila, kapag swerte, 10,000 lang ang kailangan? Kung bawat buwan ay magbabayad ng 2,500, aabutin ng buong 100 taon. Paglago ng lahat ng bagay, bahagi ng mga hayop. Unang bahagi, mga halaman. Bahaging hayop. Unang bahagi, mga halaman. Bunga ng paglago. Ikalawang bahagi, mga hayop. Bunga ng batas. Hindi na praktikal ang dating paraan. Ang bunga ng batas sa ikalawang bahagi, bahaging hayop, ang gag-ana. Kailangang umabot sa yugto ng pundasyon bago matutunan ang bahaging hayop. Ang mga halimaw at halamang iniluwal ng teknik na ito, magagamit sa paggawa ng paeldores na pagkain. Magkakaroon ng di inaasahang epekto. Pwedeng gawing espesyal na batong espiritual. Mukhang hindi rin naman Luigi. Subukan na natin ngayon. Pagpapausbong ng binhi. Simulan. Paglago ng lahat ng bagay. Masyadong maraming beses na itong pinatubo. Hindi ba kinakaya ng espiritual na lakas? Naku, ngayon ang huling araw ng task 2. Kung gusto mong mabilis na makakuha ng 10 totoong positibong review. Wala nang lugar na mas malakas ang daloy kaysa sa silid kainan. Matamis at maasim hanggang buto. Nakakagutom ang tamis at asim. Pinakamalakas itong bumabasag sa pagkiling ng mga kultibador laban sa pagkain ng mortal. Sa mga wala pang 80% ng paglilinang, kailangan pang kumain para mapunan ang lakas ng katawan. Kapag lampas 80%, karamihan ay pinipili ang paeldores na pampagutom. Matigas ang kapit nila sa paeldores na pampagutom. Kalahati dahil talagang hindi masarap ang pagkain sa silid kainan. Ang isa pang kalahati, dahil iniisip nilang nakalilinis ng katawan ang paeldores na pampagutom. At nakatutulong sa paglinang. Kahit sa hinaharap ay makakapagpigil na ako sa pagkain. Hindi ko pa rin isusuko ang masarap na pagkain. Araw-araw na lang maglinang. Lumakas ka pa. Wala ni isang masarap na kagat. Ayoko ng ganitong buhay. Bago pa may dumating. Ako na muna ang unang iinom bilang paggalang. Ha! Bukas na ang silid kainan numero 10. Bagong kusinero ba ito? Iba ang lasa ngayon. Tara, puntahan natin ang numero 10 para kumain. Ikaw ang bagong kusinero. Pakisandok ako ng isang mangkok para matikman. Heto na. Ito na ang ihahain ko sa inyo. Sige. Isang bahagi pa. Masarap. Baboy pala ito. Hindi ko akalaing magiging ganito kasarap ang baboy at patatas. Tikman mo ang kanin. Bawat butil ay nababalutan ng sabaw. Mas masarap pa kaysa karne. Mula ngayon, dito na lang ako kakain sa silid kainan numero 10. Dahil lang sa patatas at karne na ito, kaya ko nang kainin ito ng ilang taon nang hindi nagsasawa. Ha? Ganyan ba talaga kasarap? Binigyan ba ninyo ng kung anong espesyal na pabor ang kusinero? Ang sino mang nagluluto sa silid kainan ay hindi naman mas kawawa kaysa sa atin. Pwede ba ninyong bigyan siya ng magandang trato? Tama. Kahapon pa nga, maghapon akong nag-ihaw para sa mga nakakataas. Kumikita ako ng 30,000 mababang uri ng batong espiritual. Pero ang mga batong espiritual na yun ay napalitan ko na ng 3,000 puntos ng espiritual na enerhiya. Para pambayad sa utang. Mas malinis pa ngayon ang bulsa ko kaysa sa mukha ko. Natapos na ang misyon 2. Gantimpala, isang kopya ng manual ng Espiritong Kusinero. Nasa kamay na ang manual. HMPH, patay ka na, batang babae. Noong huli, may lakas ka pang lokohin ako. Ngayon, sa wakas nahuli rin kita. Malas. Boss, tumakas na siya. Hulihin ninyo siya. Kahit nasa 3 antas na ako ng paglinang ng chi. Pero paglinang lang ang meron ako. Hindi ko pa natutuhan ang mga kasanayan. Tama, gumamit ng espiritong lakas. May gana ka pang tumakbo. Bawal ang pag-aaway sa loob ng sekta. Basta hindi umaabot sa pagpatay, walang pakialam. Pero kung mahuli niya ako ngayon, siguradong wawasakin niya ako. Entablado ng laban. Bato ng buhay at kamatayan. Takbo, bakit hindi ka na tumatakbo? Wala nang ibang magagawa, sugal na lang. Ako si Ling Yu, panlabas na alagad ng puno ng Lianyao, naghahain ng hamon dito. Pagkalipas ng 1 buwan, laban kontra sa puno ng Sifa. Ang panlabas na alagad na si Pao Hui ay maglalaban hanggang buhay o kamatayan. Labanan hanggang buhay o kamatayan. Sira na ba siya? Pao Hui, tatanggapin mo ba ang hamon? Isang tao lang ang pwedeng tumugon. Saka lang tutugan ng bato ng buhay at kamatayan.
Ang lintik na babaeng ito, pinahiya niya ako sa labas ng sekta. Naghihintay nga ako ng pagkakataong ayusin siya ng marangal. Ayos ang laban ng buhay o kamatayan. Tinanggap ni Pao Hui ang hamon. Makalipas ang isang buwan, sa ikatlong sandali ng tanghali. Laban ng entablado bilang 77. Si Ling Yu, panlabas na alagad ng puno ng Lianyao. Kontra kay Pao Hui, panlabas na alagad ng puno ng Sifa. Magkakalaban na ang dalawang panig. Ang mananalo mabubuhay, ang matatalo mamamatay. Mapapanatiling ligtas kayo ng Jade Token ng hamon. Hanggang sa dumating ang laban ng buhay o kamatayan. Iyan mismo ang gusto ko. Ang Jade Token ng hamon ang pinakamalakas na pananggalang ng buhay ng sekta ng Lantian. Kung hindi lang hanggang isang buwan ang pinakamahabang bisa, masasabi ko pa sanang ilang dekada. O kahit ilang daang taon. Si Ling Yu ay isa lang na likas ang tigas ng ulo at walang galing. Isang walang silbing bagong pasok pa lang sa paglinang ng chi. Basta maayos kong samantalahin ang pagkakataong ito. Sa laban ng buhay o kamatayan pagkalipas ng isang buwan, magpapakitang gilas ako ng todo. Baka makapasok pa ako sa loob na sekta. Tai, ako. Tai, bakit mo ako sinisisi? HMPH, bakit ba ako nagkaanak ng ganito katanga? Akala mo ba dahil bagong pasok pa lang sa chi ang babaeng yon? Tingnan mo, sa loob lang ng 3 araw. Mula sa pagpasok ng chi sa katawan, umabot na siya sa ikatlong antas ng paglinang ng chi. Tai, hindi ko po alam. Ang lintik na yon, pagka lang makita ko, tumalikod agad at tumakbo. Sa sobrang takot, halos mamatay sa takot. Baka nagpapahina lang siya para maakit akong tumanggap ng laban. Ngayon mo lang naisip matakot. Diretso ka na agad sa pagliblib at pagsasara ng pagsasanay. Kahit lumamon ka pa ng mga elixir. Kailangan mo ring para sa akin sa loob ng isang buwan. Umabot sa ika-6 na antas ng paglinang ng chi. Opo, Tai. Nakaligtas muna ang maliit kong buhay. Ang lakas ng loob mo. Ikatlong antas lang ng paglinang ng chi. Pero naglakas loob ka pang magbigay ng hamon sa ilalim ng bato ng buhay at kamatayan. Ate Yu, Ate Yu. Ha ha ha, ayos. Ang ate mong ito noon ay nagbigay rin ng hamon sa buhay o kamatayan sa marami. Sayang, mga duwag ang mga yon. Halos lumabas ang mga laman loob ko, wala ni isa ang naglakas loob tumanggap ng hamon. Hindi pwede ang ganyang marupok at mahina ang katawan. Tao ba ang pinagsasabi mo? Dahil masarap ang inihaw mong karne. Ganito kakaakit-akit ang dating mo. Ako na mismo ang magpapayuko sa iyo ng maigi. Pagtiyagaan mo na lang sa arena. Kahit si Yu Shen, Ate Yu Shen, ay iniisip na hindi ako madaling kalaban. Masyado ba akong padalos-dalos sa pagpirma ng deathmatch? Pero bago magsanay, kailangan munang mapuno ang tiyan. Ha ha ha. Sinabi ni Yu Shen na may 10,000 apurahan. Ito lang. Kuya mo, pwede mo bang patibayin muna ang kulang na ito para sa akin? Hindi ko hiningi na tulungan mo ako. Pakainin mo ako ng beef hot pot. Karaniwang mas pihikan ang mga cultivator. Mas gusto siguro nila ang sabaw ng buto ng baka. Ang ganitong maanghang na hot pot ang bagay sa akin. Kuya mo, ang sabi ko sa iyo. 3 antas lang ng chi refinang niya. Nang ahas siyang harapin sa harap ng napakaraming tao. Ang deathmatch niyang yon sa pumpo ng kahihiyan. Masyadong bagay sa akin ang lakas ng loob na ito. Hindi ba pwede kang basta pumasok at lumabas sa scripture pavilion? Mas mabuti pang kumuha ka ng mas mataas na antas na teknik para kay Little Sister Lin. Kaunti pang mas mataas na antas na kasanayan. Kaya pala tinawag ni Sister Yu si kuya mo. Para humanap ako ng cultivation technique. Hindi na. May teknik na ako. Ngayong may teknik na. May sarili akong inner method dito. Dapat bagay ito sa'yo. Teknikang pang-movement ng Earth Tier. Mahiwagang sining ng 5 elemento. Ang Earth Tier na cultivation technique ay hinahati sa Heaven, Earth, Black, at Yellow na 4 na antas. Pinakamataas ang Heaven Tier. Kasunod nito ang Earth Tier. Sa System Mall, ang pinakamura sa Earth Tier na technique ay aabot sa 100,000 halaga ng spiritual energy. Mas mahal pa ang Heaven Tier, umaabot sa 10 milyon simula. Sabi ng system ko na ang paglago ng lahat ng bagay ay kabilang din sa Heaven Tier. Buti na lang at libre yon. Kung hindi, habang buhay ko na sigurong hindi mabibili. Bilisan mong tanggapin. 1 buwan lang, nabutas ko na ang balat ng beginner. Sapat na yon para malito si Pao Hui ng husto. Ang lakas na ito ay dapat gamitin sa paggawa ng beef meatballs. Unahin ang mga bola para lumitaw ang lasa ng sabaw. Tapos ilubog ang beef slice na parang niebe. Ganito dapat kainin ng hot pot. Paano ba ito kainin? Ganito, isawsaw hanggang magkulay puti, saka pwede nang kainin. Huwag mo nang pakuluan ng matagal. Bakit hindi muna sa akin?
Meron din si kuya mo. MMH, ang init, ang init, ang init. Talagang sobrang sarap. Ate Yu, sandali. Malambot at bahagyang tinunaw ang baka. Mayaman ang timpla. May halong konting anghang. Subukan ko rin. Hoy! Ate Yu. Ang init, sobra ang anghang. Parang manhid na ang dila ko. Natutok ako ba? Maanghang, malasa, mabango, at nakakaaliw. Bakit ako hindi mapigilan? Kuya mo, hindi ka naman takot sa anghang, di ba? Si kuya mo nga, hindi siguro takot sa anghang. Medyo maanghang lang, walang problema. Ah, Lao Zuleyhe. Bakit kayo nandito? HMPH. Kung pwedeng lumitaw kasama si Lao Zuleyhe. Talagang malaking pinuno yon. Guro, nandito rin kayo. Dali, umupo po kayo, guro. Ang sarap ng karne na ito. Kaya pala siya ang guro ni Ate Yu. Puno ng layanti. Gusto ko rin ng guro. HM. Punong siyong. Nag-aayuno na ako. HMPH, kung ayaw niyang kumain, akin na lang. Isa-isa silang nasira ang ulo kakapag sanay. Kahit ang masasarap na bagay sa mundo, handa nilang isuko. Sa huli, mas mataas pa rin ang antas ng paglinang ko kaysa sa kanila. Talaga bang sa pagkain nakuha ang antas ni Ninuno? Ninuno, tikman ninyo ito. Ang sarap nito. Ang lagkit ng espiritual na enerhiya. Ang mababang antas na espiritual na baka, manipis na talaga ang taglay nitong espiritual na enerhiya. Pero ang espiritual na enerhiya na nasa 2 bowl ang ito. Mas masagana pa kaysa sa mataas na antas na espiritual na karne. Ano po ang problema, guro? Hindi po masarap. May espesyal bang ginawa sa karne na ito? Wala, binayo ko lang ito ng 1 oras. Sige, sige, sige. Xiaoyu, huwag na huwag mong isuko ang masarap na pagkain. Hindi kailanman maiintindihan ng mga nag-aayuno. Ang benepisyong dala ng pagkain ng karne. HM. Kakasabi ko lang na nag-aayuno ako. Kung magsasalita pa ako ngayon, hindi ba ako mapapahiya? Anong nangyari sa inyo, guro? Nangingisay ba ang mata ninyo? Bakit ba ang tanga ng alagad ko? Hindi nangingisay ang mata ng iyong guro. Naglalaway lang. Punong siyong, tikman na ninyo. Isipin ninyong kasama lang ninyo ang ninuno sa pagkain ng kaunti. Oh, guro, mas marami pa po kayong kainin. Ang pangalan mo ba ay Ling Yu? Hindi pa po, guro. Baka ipakilala niya ako sa isang guro. Mabuti ang samahan ko sa punong ng Lianyaw. Punong siyong, mas marami pa po kayong kainin. Gagawa pa ako ng ilang specialty ko para sa inyo. Nalamangan na siguro, ako, mapapalamangan. Xiaoyu, ano ba ang isang punong ng Lianyaw? Basta magsalita lang ako. Lahat ng mga pulo sa sekta, ikaw ang mamimili. Kasama pati ang pinuno ng sekta. Kung gayon, magpapakita ko ng ilang galaw para kay Ninuno at Punong Siyong. Natapos ang pangunahing misyon 3. Matagumpay na nakagawa ng unang antas na pagkaing espiritual. Gantimpala, 500 puntos ng espiritual na enerhiya. Pangunahing misyon 3. Hindi pa na ilalabas, pero napaaga ko nang natapos. Hindi ko akalaing maraming putahe palang pwedeng gawin sa isang baka. Natapos ang pangunahing misyon 4. Tuklasin ang 6 na paraan ng pagkain sa isang baka. Gantimpala, 1,000 puntos ng espiritual na enerhiya. Isang baka lang, 2 misyon na agad laking kita. HM. Masarap din ito. Hindi basta-basta ang dalagang ito. Ngayon, ang dami kong kinain na pagkaing espiritual. Sa totoo lang, matagal na akong dapat nakaabot sa ika-4 na antas. Saan ba nagkaproblema? May nakahain ng eksperto, syempre tatanungin ko na. Tanga lang ang mag-iisip ng mag-isa ng paligoy-ligoy. Lao Zuleyhe. Guro, ang dami kong kinain na pagkaing espiritual ngayon. Bakit hindi pa rin ako umaabot sa ika-4 na antas ng paglinang ng chi? Iunat mo ang kamay mo. Tingnan ko ang iyong espiritual na ugat. Ang 5 ugat na espiritual ay pawang lampas sa ika-8 antas. Ang ugat na kahoy ay halos aabot pa sa ika-9 na antas. Sa dami ng taon, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Tingnan mo nga, matandang Siyong. Hindi nakapagtataka ang 5 ugat na espiritual. Pero ang lahat ay lampas sa ika-8 antas, iyon ay sobrang wala sa hulog.
Kahit isa lang dito, pang paborito na ng langit ang antas. Kapag pinagsama-sama. Syempre, malakas talaga, pero, ano ba talaga ang nangyayari kay Guro, kay kapatid na Ling? Sabihin na ninyo, kung napakahina ng talento niya. Hindi ba siya parang nagpapakamatay kung aakyat siya sa duelo pagkaraan ng isang buwan? Lagot, lagot. Baka hindi ba ito isang sakit na walang lunas? Napakagaling ng talento. Sa loob ng 100 taon. Bihira itong makita kahit minsan sa 1,000 taon. Totoo, ang karaniwang cultivator mula sa ikatlong antas ng pagsasanay ng chi. 3 o 5 pil ang pagtipo ng espiritu lang ay sapat na. Si Xiaoyu naman, mga higit sa 50 piraso ang kailangan. Ibig sabihin, ang isang karaniwang cultivator ay mangangailangan ng 5,000 piraso ng mababang uri na espiritong bato, para lang umangat ng isang maliit na antas. Si Ling Yu ay nangangailangan ng mahigit 50,000. 50,000 lang para sa isang maliit na antas. Ako ba ay henyo, o isang naglalakad na gutom sa pera? Hahaha, huwag magmadali. Wala nang iba si Pickmaster ng Lianyao. Sagana siya sa elixir at espiritong bato. Siguradong magugustuhan ka ng alagad mo. Andyan na. Ito ang Pickmaster ng Lianyao. Narito ang guru ko. Tanggapin po ninyo ang pagyukod ng inyong alagad. Ang lakas ng pagkayukod. Bakit wala kayong sinasabi? Sobrang padulos ko yata. Xing Yuan, tingnan mo naman, napakatapat ni Xiaoyu. Hindi mo pa ba siya patatayuin agad? Tumayo ka na. Ang iyong wood spiritual root ay sinisipsip ang wood spiritual chi ng katawang ito. Hindi ko sinasadya. Hindi ko ito makontrol. Gusto kong makita kung gaano karami ang kaya nitong sipsipin. Napakarami naman ng espiritong enerhiyang ito. Hindi kaya sumikat na ang araw bago ito matapos sumipsip. Matagumpay na nakalusot sa ika-4 na antas ng pagsasanay ng chi. Gantimpala, 500 puntos na espiritong enerhiya. Isang ika-10 ng espiritong enerhiya ng isang cultivator sa yugto ng pagsasanib sa Dao. Kaya lang nakalusot sa ika-4 na antas ng pagsasanay ng chi. Ikaw na bata ka, nakakakatawa ka pa pala kahit ganon. Kung ordinaryong cultivator ang kapalit. Sa pinakamababa, aabot na sana sa ika-8 o ika-9 na antas ng pagsasanay ng chi. Lagot. Hindi kaya matakot ang guru kung hindi niya ako kayang buhayin. Guro, mula ngayon magpupursigi ako ng 100 ulit sa pagsasanay. Hindi ko kailanman pagsisisihan ninyo ang pagtanggap sa akin bilang alagad. Grabe. Nako, nakalimutan ko na hindi pwedeng basta-basta manumpa sa mundo ng pagsasanay. HMPH, pagkaraan ng 1 buwan. Kung makaliligtas ka sa laban ng buhay o kamatayan, at makapasok ka sa top 20 sa susunod na malakihang paligsahan ng sekta, magkakaroon ka ng karapatang maging personal kong alagad. Sa ngayon, pansamantala kitang tatanggapin bilang nakatalang panloob na alagad ng Lianyao Peak. Gagalingan ko po talaga. Pinapayuhan kitang huwag mong istorbohin si Long Wanru. Sa kritikal na sandali ng pagpilit ng elixir, anong kailangan mo kay Long Wanru? Magandang araw, kuya. Ito po ang ibinigay sa akin ng Pickmaster Xing Yuan. Malapit na ang malaking paligsahan ng sekta. Hindi lalabas si Long Wanru sa silid ng alchemy sa loob ng maikling panahon. Ikaw, doon ka na muna tumira sa silid ng alchemy. Maraming salamat, kuya. Inilabas ng sistema ang manual sa pagsisimula ng pagluluto ng espiritu. Lahat ng bagay sa mundo ay maaaring kainin. Angas. Sobra naman to. Hindi yan manual ng espiritu kusina. Malinaw na isa yung kumpletong talaan ng mga nilalang sa mundo ng pagsasanay. Pati mga halamang espiritu, lason, at maging lupa ay pwede raw kainin. Siyempre, lahat ng bagay sa mundo ay maaaring kainin. Aray, gutom na ako, nahihilo na ako. Magluto tayo ng isang mabilis at masarap. Omelette na pancake. Igisa ang palaman na karne ng baka at carrot. Tapos balutin ng omelette na pancake at kainin. Hindi amoy ng elixir to. Ang silid ng Dan BLG.
Tatlong ay para sa bagong dating na nakatalang disipulo. Nakakain ka na ba ng almusal, ikalawang kuya? Binibigyan ka ng puno ng lianyaw ng pagsasanay sa silid ng dan. Napakagandang pagkakataon para matuto. Ginagamit mo pa para magsaliksik ng pagkain. Kuya. Pero totoo, gutom na talaga ako at halos mahimatay na. Pangunahing misyon 5. Gamitin ang mga halamang may espiritu. Gumawa ng espesyal na pagkaing espiritual na nakapagpapanumbalik ng lakas espiritu. Sa tindi ng hinihingi ng sistemang to at sa ikli ng oras, bahala na. Ang bigat naman ng parusa. Pumunta ka agad sa likod ng bundok. Kuya, ito para sa iyo. Ang mahiwagang sining ng ulap at hamog ay may unang, gitna, at huling yugto. Sa panimulang antas, mahalaga ang ayos ng katawan at bilis. Ngayon, buksan ang paggalaw ng katawan. Unang anyo ng mahiwagang sining ng ulap at hamog, sumabay sa hangin na hakbang. Kaya pala kinilala niya ang napakabilis at magaan na taktikang ito. Pwede na. May amoy ng halamang espiritual. Hindi masama. Sa wakas, alam ko na ang tamang paraan. Hindi. Bakit may amoy gatas pa? May amoy karne rin. Ano ba ang ginagawa niya sa loob? Uncle Mo, Ate Yushen. Nandito na kayo. Ikalawang kuya. Nasaan? Bilas niyo at hayaan niyo akong tikman. Yung nakatalang disipulo na yun. Bakit niya nakilala sina Uncle Mo at Yushen? Ikalawang kuya, pumasok ka rin. Ginawa mo pang karaniwang pagkain ang mga halamang espiritual. Parang sinasayang mo ang mga biyaya ng langit. Ang lasa ng halamang espiritual ay presko at malambot. Ang amoy gatas ng espiritual na hayop ay mabango at hitik. Matamis pero hindi nakakaumay. Pagsasama ng halamang espiritual at gatas ng espiritual na hayop. Ang sarap talaga. Bilas sa inyo, tikman nyo na. Ano to? Mas masarap pa nga kaysa sa pinakamahusay na espiritual na tsaa. Ito ang espiritual na milk tea na ginawa ko mula sa mga halamang espiritual at gatas ng espiritual na hayop. Meron pa. Marami pa akong ginawa. Ang mga talulot sa loob ay biglang naging katas ng bulaklak. May bahid ng kaunting alat sa tamis. Ang sarap ng lasa na ito. Aba, ano naman ito? Asul na halamang espiritual. Ang ganitong kombinasyon, sobrang astig. Hindi man lang nasira ang lakas espiritu. Ang bisa nito ay katumbas ng isang di tapos na paeldores sa pagtitipo ng espiritu. Hindi pwede. Talagang imposible to. Ikalawang kuya, ikaw naman ang tikim. Kahit sa pagkain, kailangan bang sukatin ang lakas? Kuya, para sa iyo. Hey! Anong tingin mo sa lasa, ikalawang kuya? Gusto mong dumiskarte sa magulash na paraan. Para gumawa ng pagkain na kapareho ng bisa ng paeldores sa pagtitipo ng espiritu. Pagkaing espiritual. Bakit biglang naging palusot at diskarte ang tawag dyan? Sino bang nagsabi na ang pag-alchemy ay pwede lang gawin sa hurno ng dan? Anong masama kung gawin mo ito sa kaldero, mangkok, o palanggana? Ang lasa ang mahalaga. Kung epektibo, ayos na. Mas maganda pa kaysa sa pagmuya ng mga pil ng gamot ng tuyo. Parang may punto nga. Hindi. Ang ugat na ito ay talagang baluktot at mapanlinlang. Talagang hindi pwedeng makisama rito. Hindi na kailangang intindihin ang opinyon ng iba. Wala namang mali. Bahala siya kung anong isipin niya. Kung masarap at may silbi, sapat na. Mula ngayon, si ate ang bahala sa'yo. Ha, may ganito pa pala. Mukhang masarap din tingnan. Ito ang pakpak ng manok na may palamang kanin. May hinalong durog na espiritual na halaman. Balat ng manok, bahagyang ginisa, may samyo. Makatas at malambot ang laman ng manok. Itong espiritual na bigas, malambot, malagkit, at may kagat. Ang linis ng samyo ng espiritual na halaman, na balance nito ang mantika ng karne. Sobrang sarap nito. Natapos ko na ang pangunahing misyon. Naipamahagi na ang gantimpala. May 50-10 puntos na natitira. Nang makain ko ang ikatlong putahe. Doon lang ipinakita ng sistema na tapos na ang misyon. Kaya pala ganun. Hindi pwedeng basta gumamit lang ng espiritual na halaman. Dapat ayon sa tamang proporsyon ng formula. Saka lang yun magiging tunay na espiritual na pagkain. Kapag may ganyan ka pang magandang pagkakataon, tawagin mo ako. Tandaan mo ako ang tawagin mo.
Darating ako agad sa tawag mo. Ako rin. Hindi ba kayo dapat lumabas para magsanay? Malapit na ang malaking paligsahan ng sekta. Kaya lahat ng disipulong nasa labas para mag-ensayo ay pinabalik na. Pagkatapos ng laban ng buhay at kamatayan. Pagkalipas ng kalahating buwan, paligsahan na ng sekta. Mag-ensayo kang mabuti. Ako na ang magbabantay sa iyo araw-araw. Salamat. Kung gayon, sa loob ng ilang araw, tatawagin ko ang ilang kapwa disipulong kapantay ko. Araw-araw kitang sasamahan sa ensayo. Hey! Kasabay niyan, araw-araw kailangan ko ring magsanay ng katawan. At araw-araw pa akong pinagbubugbog ng mga disipulo ng pagsasanay sa katawan. Pero totoo namang tinutulungan nila ako. Sa kabuuan, mas umusad ako kaysa dati. Sa paglago ng lahat ng bagay, sinasabi nito. Ang mga halamang pinatatubo ng formula. Pagkatapos kainin, may espesyal na epekto. Mas malutong at mas matamis kaysa karaniwang gulay. Parang wala namang epekto. Masyado pa yatang bata. Palakihin pa natin. Nagpagod ako buong magdamag. Mamamatay na ako sa gutom. Sakto, dumplings ang lulutuin. Kailangang may sensin ang paghahalo sa palaman ng karne. Pag kinagat mo, sasambulat lang ang sabaw. Anong lasa? Ate, tapos na ang seklusyon mo. Bumalik na si ikatlong ate. Hindi pa. Siya ang bagong disipulong tinanggap ng guro, si Ling Yu. Disipulong nakatala. Nandito ka na naman, ano na naman ang pinagkakagulong ginagawa mo ngayon? Manipis pero malambot. Pati ang sabaw, puno na ng amoy ng karne. Sakto ang tamis at linamnam ng mga espiritual na gulay, pampawi ng umay. Napagod ako buong magdamag. Kumain ng isang mangkok ng dumplings. Nabuhay na ulit ang buong katawan ko. Baka si ikalawang kuya na naman ito. Ate. Siya ang bagong disipulong tinanggap ng guro, si Ling Yu. Ate, si Long Wanru. Ikalimang ranggong alchemista. Unang yugto ng paglinang sa Gintong Dan. Sikat sa sekta bilang numero 1 todo kayod. Ate, kuya ikalawa, pumasok na kayo. Kakapasok ko lang sa ikaapat na antas ng paglinang ng chi. Hindi pa nga ako nakakalabas ng lambak. Masyado pang malayo rito ang bulwagan ng kainan. Sobrang sayang ng oras kung pabalik-balik pa. Ako na lang ang magluluto ng konti. Ay, palpak, malapit ng masunog. Ate, nakay na po ba ninyo? Hindi pa. Gusto nyo bang tikman? Sige. Pumayag pala si ate. Ang balat ay masa na hinaluan ng katas ng gintong espiritual na damo. Ang palaman ay karne ng espiritual na baboy na may halong espiritual na gulay. Dagdag pa ang kaunting dinurog na espiritual na halaman. Malutong ang ilalim. Malambot at ilastiko sa ibabaw. Hindi nasira ang espiritong lakas ng gintong damo. Magandang-maganda ang pagsasama ng espiritong karne at gulay. Hindi nagkalat. Pagkatapos kumain, napawi ng kaunti ang pagod matapos gumawa ng elixir. Halos kasing bisa ng isang antas na elixir na nagtitipo ng espiritong lakas. Masarap din ito, pati si ate, magugustuhan din. Mabango, maasim, at medyo maanghang. Kaya nitong pasiglahin ang daloy ng espiritong lakas. Mas lalo pang lumitaw ang bango ng karne. Subukan mo rin, kapatid na disipulo. Ang bugso ng espiritong lakas na ito ay nagtitipon at hindi nagkakalat. Paano naman naging posible yon? Gumagamit ako ng hernong pang elixir para gumawa ng gamot. Hindi na siguradong mapipigil ko ng ganito kahusay ang espiritong lakas. Noon, nagtataka pa ako. Bakit nilabag pa ni guro ang nakasanayan bago ang malaking paligsahan ng sekta? Tanggapin ka bilang nakatalang disipulo. Ngayon, malinaw na sa akin. Noong sinaunang panahon, ang mga ninuno sa paggawa ng elixir ay nagsimula rin sa pagpapakulo. Ang pagpapakulo ng mga ninuno sa paggawa ng elixir. Ganito ba ang pagpapakulong yon? Ano ang sinasabi mo, ate? Bakit hindi ko maintindihan? Totoo, mas masarap ito kaysa sa elixir na pampalipas gutom. Ate. Ate, pwede bang hindi na ako tumira sa silid ng paggawa ng elixir mula ngayon? Mas gusto ko pang matulog sa kama kaysa sa silid ng paggawa ng elixir. At kung titira ko rito, kailangan ko pang salubungin ang nakakamatay na tingin ni ikalawang kuya. At kinuha pa niya ang hindi ko pa nauubos na soup dumplings. Buwisit. Hindi ba ang arte-arte mo at ayaw na ayaw mo? Gumawa ng 3 espesyal na pagkaing espiritual na nakakapagpanumbalik ng espiritong lakas. At nakuha ang pagkilala ng 5 panloob na disipulo ng puno ng Lianyao. Limitado sa 6 na araw.
Gantimpala, 3,000 puntos ng espiritong lakas. Parusa, bawas na 6,000 puntos ng espiritong lakas. Talagang nilalagay ako sa patibong ng lintik na sistemang ito. Bakit ang halamang espiritual na pwede lang makagawa ng isang antas na elixir na nagtitipo ng espiritong lakas? Bakit pwede lang akong makagawa ng? Bakit ang pwede ko lang makagawa ay isang antas na elixir na nagtitipo ng espiritong lakas? Pero kapag ginawang pagkain, halos umabot pa ang epekto sa ikalawang antas. Lubos nitong sinasalungat ang karaniwang loika ng paggawa ng elixir. Kilala ko ang mga halamang espiritual. May kaunti rin akong alam sa mga gulay na espiritual. Pero ang balat na ito, pati ang hugis na ito, parang buong katawan. Tanging mga mata at bibig na lang ang pwedeng gumalaw. Paano ginawa ang asul na espiritong damo noong araw na yon? Ikaw ang magsabi, ako ang gagawa. Gusto matutong magluto ni Tio Mo. Wala na akong pag-asa sa galing ni Tio Mo sa kusina. Mas mabuti pang mag-isip muna. Kung aling 3 pagkaing espiritual ang pwedeng isama para matapos ang misyon. Hindi na bibilangin ang chicken wings na may kanin kahapon. Hindi ba manok lang yon? Napakarami ng paraan para lutuin yon. Mo Johns. Anong ginagawa ng batang yan? Ate, mag-ingat ka sa paa mo. Bakit ka nakahiga rito? Si Mo Johns ang tumira. Wala. Naubos lang ang espiritong lakas ko. Ate, mayroon ka bang elixir na mabilis magpanumbalik ng espiritong lakas? Meron. AGH. Ano ba itong mga elixir na may iba-ibang lasa? Anong sumpa ba ang ginawa ko para mapunta ako rito? Na-inspire ako sa dumplings mo. Naisip ko na masyadong iisa ang lasa ng mga elixir. Kaya gumawa ko ng iba-ibang lasa ng elixir na nagtitipo ng espiritong lakas. Ate, iisa lang ang lasa ng elixir. Hindi ibig sabihin kailangan itong sabay-sabay taglayin. Asim, tamis, pait, anghang, sunog, alat, at mapakla. Hindi pa ba pwede gumalaw? Pwede na. Salamat, ate. Tikman mo. Hindi ba pwede akong hindi kumain? Sinubukan ko na. Walang problema. Mas malaki ang inusad ko kaysa kanina. Muling nabigla ang aking panlasa. Pwede pala gawin ng ganyan ang halamang espiritu. Sobra na. Mga gawain mula sa espada. Paano mo nagagawang kainin yan ng basta-basta? Hindi kita inanyayahang kumain. Gusto mo bang gawing parang kahapon ang mga pakpak ng manok? Kung hindi man manok ngayon, marami pang masasarap na paraan ng pagluluto. Tutulungan kita. Ayos. Kuya Mo, pakitanggal ng buto ang mga pakpak ng manok na ito. Dapat buo pa ang laman, huwag hiwa-hiwain. Ako na ang bahala rito. Buong araw na akong abala. Ika-10 palayok. Hindi pa rin pwede. Ano ba talaga ang dapat gawin? Para maluto ng husto hanggang sa pinakailalim ang gininto ang palaman. Kung hindi masarap, okay lang. Ni kalahating porsyento, wala pa ring epekto sa pagbawi ng espiritong lakas. Paano niya nagagawang kiskisin ang mga pagkain hanggang sa maging sobrang pino? Pumasok ka, kapatid. Bakit narito si ate? Hindi ba at nagluluto rin si ate? Kuya, dumating ka pala para kumain. Handa na. Pera ng pagkain. Hindi na. Napakarami nang naitulong sa akin ni Kuya Mo. Paano ko sisingilin ang ilang subaw lang na pagkain ng batong espiritu mo? Hindi yan batong espiritu. Ano raw ang ibig niyang sabihin? Sabi niya, kainin natin ito ng libre. Hey! Biglang naging sobrang yaman.
Sa ikatlong laban ng buhay at kamatayan, wala nang pakundangan kahit gamit ng mahika. Pero walang limitasyon sa mga gamot na elixir. Isang subo ng laman, isang subo ng kanin. Nakakabusog na sobra. Mas masarap pa yata kung ganito ang pagkain. Oo. Tikman ninyong lahat. Mas may lalim at sari-sari ang lasa. Mas maayos din ang pagsipsip ng espiritong enerhiya. Kaya pala pwede ring pagsamahin ng ganito. Nag-iipon at hindi nagkakahiwa-hiwalay ang espiritong enerhiya. Paano niya ba talaga nagagawa yan? Hindi man siya magsalita, pero tapat naman siya. Ayos. Kumakain pala kayo ng napakasarap na pagkain nang hindi ako sinasama. Grabe naman kayo. Ang bango nito, pero hindi man lang ako tinawag. Nag-iwan si Ate Yu ng isang malaking bahagi para sa iyo. Mabait na kapatid. HMM. Masarap. Malutong sa labas. Malambot at makatas ang laman. Tapos ang samahan pa ng kaning espiritu, ang bango talaga. Sa sarap nito, kaya ko pang kumain ng 3 mangkok. Pagkabusog ko, ako na mismo ang magpapraktika kasama mo. Ang pakialam niya lang pala habang busog siya ay para lang asarin ako. Mukhang talagang may gulo ngayong gabi. Pati ang nakababatang kapatid ay pumirma pa ng hamon na laban ng buhay at kamatayan. Isa lang siyang disipulo ng panlabas na sekta. Mas mabuti pang gawin na lang ng palihim. Hindi pwede. Mayroong hamon sa buhay at kamatayan. Hindi siya basta mapaprotektahan ng habang buhay. Mukhang kailangan ko pang maghanap ng mas maraming oras. Bantayan siyang mabuti at hayaang magpakahusay siya. Bakit hindi kaya si Pao Hui ang ikulong? Pagdating ng oras, hindi na kailangang ikaw mismo ang kumilos. Mabibigurin siya. Hindi pwede. May hinihingi si Pinunong Qing Yuan kay Ling Yu. Mabuhay sa laban ng buhay at kamatayan. Pagkatapos nun sa malaking paligsahan ng sekta, makakapasok ka sa top 20. Saka lang siya magiging karapat dapat na maging personal na disipulo. Ganun pala. Sayang naman. Mas nakakaipon sana ng abalang paraan. Ling Yu, pinapayo ko na ikaw ang mauna. Kung hindi, ako na ang mauuna. Aabutin ka na lang ng pambubugbog. Kung ako ang mauna, hindi na ba ako mapapalo? Hindi pwede. Kung gusto mong lumakas, ang unang aralin mo ay matutong tumanggap ng bugbog. Unang anyo ng ethereal art. Kasabay ng hangin. Lumayo ka. Sa close combat, wala kang laban. Gamitin ang ethereal art para magpalayo ng distansya. Oy, ang bilis mong tumakbo. Huwag mo nang habulin. Tumakbo ka na, sister. Bahala na yan, bago niya ito habulin, ay drag muna natin siya at... Bakit ang bilis? Konting-konti na lang, nahabol na niya ako. Ang bagal ng galaw mo, sister. Hindi na ako makatakas, hindi na talaga ako makatakas. Sino ako? Nasaan ako? Dito ka muna ngayon. Hilang pill ito, inumin mo agad. Parang mabilis silang nagkawatak-watak. Halos zero na ang actual combat experience mo. Sobra na akong nagpakumbaba, pero hindi pa rin kinaya ang isang tama. Salamat. Nalalayan ako. Makapal ang spiritual energy pero pangit ang katawan, mabagal din ang reaksyon. Ayon sa alam ko, nagsasara ngayon ang mansion ni Juan. Nagtipon ng ilang cultivator doon para gabayan siya. Talagang padalos-dalos ang ginawa niyang paglagda sa battle pack noon. Pero sa ngayon, wala nang silbi ang pagsisisi. Kailangan na lang lumaban para mabuhay. Marami sa puno ng Lianyaw ang mga disipulo. Mga disipulo ng puno. Kapag nadagdagan pa ng sapat na elixir supply. Siguradong matatalo nila ang isang outer sect disciple. Tama ang sabi ng malaking ate. Bukas, itutuloy natin. Kailangan kong mabuhay. Sa dami ng bagbog na inabot ko. Sa wakas, libre na rin. Huwag kang masyadong mayabang ng maaga. Pwede nang ayusin ang mga disipulo ng puno ng Lianyaw para dumating. 10 araw na lang bago ang buhay at kamatayang labanan. Si Hui ay isang free spirit root na cultivator ng paraan. Panahon na para ayusin ang labanan ng mga cultivator ng paraan. Ate, si Mumu ito. Cultivator siya sa ika-6 na antas ng wood element ng pagsasanay ng enerhiya. Wood senior brother, Ling Yu. Hindi na kailangan ni Mumu na magpigil sandali. Labanan mo mula sa 3 li. Ate, sigurado ka bang samahan ng sekta ang laban na to? HMM. Pasensya na, Ling Yu. Ano ba to? Kung wala pa tayong maisip na paraan, madadala ka na nila. Wala rin pala. 3 kabayong humahabol sa isang patay na kabayo ang gamutan.
Subukan ang parasitic art ng paglago ng lahat ng bagay. Paano nagkaroon ng binhing itinapon? Nauubos ang spiritual energy ko. Ano bang klaseng teknik to na hindi pwedeng putulin? Halos mamatay na ako, muntik na talaga akong madala roon. Unang beses gumamit ng parasitic art sa isang halaman. Ang lakas ng epekto. Naubos ng husto ang espiritual na enerhiya sa loob ng katawan. Ilang buto lang, pero sa ilang ikot lang ay naging ganap na ang paglaki. Dahil sumisipsip ito ng spiritual energy ni Mumu. Kaya pala sabi niya noon na hindi kailangan ng teknik. Ang ganitong paraan ng mabilisang pagsipsip ng spiritual energy ng kalaban. Sa mga demonyong cultivator ko lang yun nakita. Ang kaibahan lang ay, ang sinisipsip ng demonyong cultivator ay dugong buhay. Ang sinisipsip niya ngayon ay espiritual na lakas lang. Ikalimang nakababatang kapatid, itong teknik mo. Kaya bang damay kitang binhi ng diretsyo sa katawan ng tao? Basta may espiritual na lakas. Gagana ang teknik ng pagdidikit bilang parasita. Sa kasalukuyan kong antas, siguradong hindi ko magagawa yan. Pero kapag tumaas na ang antas ng aking pagsasanay sa hinaharap, ayos lang ba si nakakatandang kapatid mo? Nawala lang ang lahat ng espiritual na lakas niya. Kumain lang siya ng ilang himlang gamot para maibalik ang lakas. Mabuti, mabuti. Parang espiritual na lakas ng kahoy ang enerhiyang ito. At mas dalisay at mas banayad pa kaysa sa karaniwang espiritual na lakas ng kahoy. Kakaiba talaga. Mas matamis at mas malutong pa ito kaysa sa mga usbong na pinasibol ko noon gamit ang espiritual na lakas. Napakalinis din ang espiritual na lakas nito. Napakasarap na kahit hilaw pa lang. Kung gagamitin pang balot sa inihaw na karne, siguradong panalo. Mag-ihaw tayo ng karne. Hindi ba ito pagsasanay na sparring? Bakit napunta sa inihaw na karne? Mula sa kakaibang teknik, biglang talon agad sa inihaw na karne. Talagang kakaiba ang takbo ng isip ni ikalimang nakababatang kapatid. Bumili ng karne ng 3 taba na espiritong baboy. Laman ng balikat, laman loob, at mga pampalasa. Halaga ng espiritual na lakas, nabawasan ng 400. Ganyan lang ba, wala nang ilalagay na pampalasa? Hindi na, kayo na ang bahala sa pag-iikot. Ako ang bahala sa tuyong timpla. Kailangang mabango ang inihaw na karne. Ang tuyong timpla ang tunay na kaluluwa. Ganito talaga dapat ito kainin. Ang litsugas ay malinis ang tamis at nakakatanggal ng umay. Ang karne ng baboy, malutong sa labas at malambot sa loob. Ang tuyong timpla ang nagbibigay ng maanghang at masarap na lasa. Sobrang galing ng kombinasyong ito. Inihaw na karne na sinamahan ng mga gulay na pinalago ng teknik ng pagdidikit bilang parasita. Tama nga, hindi niya ako binaygo. Malutong at preskong-presko ang mga dahon. Mabango at masagana ang lasa ng karne. Kaya nitong bawasan ang umay at bigat ng inihaw na karne. Sa usaping alkaymaya, makatwiran talaga ang kombinasyong ito. Ang layo, paano naging ganito kasarap? Siguradong gutom lang ako, kaya nagkakaganito ang isip ko. Magdagdag ka pa, nakakatandang kapatid mo. Maraming salamat, nakababatang kapatid Ling. Kanina muntik na akong maubusan ng espiritual na lakas. Pero ngayon, parang mas masarap pa ang karne na binalot niya. Makatwiran ba yan? Ito, kaya ko. Pagsasanay ay pagsasanay. Pero hindi pwedeng mawala ng kain. Ikalimang nakababatang kapatid. Ang teknik na ito, huwag mong basta subukan sa katawan ng tao sa hinaharap. Alam ko, napilitan lang ako kanina. Hindi na ako gagamit ng pabigla-bigla sa hinaharap. Ang pagsipsip lang ng espiritual na lakas ay delikado na rin. Pagkatapos, saka na ulit magsanay. Kailangang may nagbabantay. Kumain muna ng busog para may lakas pang magpatuloy. Unahin munang makaligtas sa laban ng buhay o kamatayan. Tapos, saka ko na lang pag-isipan kung paano gagamitin ng maayos ang teknik na ito. Ang mga chopsticks ni tiyuhin mo ay laging mas totoo kaysa sa bibig niya. Iuwi mo ang gulay na ito at subukan mong palaguin. Isama sa formula ng panlunas na pagkain. Talagang nakakabusog at nakakaginhawa ang ulam na ito. Nakababatang kapatid Ling, sa susunod, magtanim ka pa ng ganitong mga gulay. Hindi rin naman yan pwedeng itanim basta mo gusto. Kumain muna, saka magpatuloy. Alam ko na, panandalian lang talaga ang saya ng masarap na pagkain. Kung gaano karami ang maibalik nimo, yun lang ang gamitin. Nakababatang kapatid Ling, sa pagkakataong ito, maghihigpit ako ng kaunti. 10 araw na lang ang natitira bago ang laban ng buhay o kamatayan. Ipagpatuloy mo. Bukas na ang laban ng buhay o kamatayan. Hindi siya ang mamamatay. Ako ang mamamatay. Pero mula pagkabata, namuhay na ako sa mapayapang panahon. Ni manok nga, hindi pa ako nakapatay. Tiyuhin mo, bakit po kayo nandito? Gusto ko ng braised fish. Saka wala rin naman akong interes na magsanay ngayon. Mukhang hindi rin masama ang palate mood gamit ang pagkain. Talagang kung ano-ano ang naiisip mo. Habang iniisip mo, lalo lang gumugulo. Mas mabuti pang pagawin siya ng isang bagay na pamilyar sa kanya. Anong isdang estofado sa gitna ng gabi?
Kung kakain din lang, inihaw na isda na lang mas may lasa. Pampalakas na elixir para sa biglaang dagdag espiritual na lakas. Ang Heart Guard Pill, ipinaprotekta ang puso at mga ugat kapag matindi ang pinsala. Ang Chi Replenishing Pill, pampadagdag ng lakas at tibay. Ang pampahinto ng dugo at pampagaling na elixir. Nasa loob din ang mga yon. Bagamat hindi ka pa formal na tinatanggap ni Guro bilang disipulo. Pero sa puso ko, ikaw na ang ikalimang kapatid kong babae sa sekta. Mas banayad ang mga gamot na ito. Kung hindi naman malala ang mga sugat. Ito muna ang gamitin. Ate, kuya ikalawa. Salamat sa inyo, ikalimang kapatid na babae. Ano bang klase ng asal yan? Salamat din sa iyo. Sa loob lang ng isang buwan. Nakilala ko sila. Talagang napakaswerte ko. Kahit bukas ay malas na sa arena ng labanan. Sulit na rin ang pagdating ko rito. Bakit kayo nakatayo lang dyan? Ang laki ng isda na ito. Kung alam ko lang na may dalang isda si Uncle Mo, hindi na sana ako nang huli ng isang sungay na tupa. Pwede namang kainin lahat. Kung ganoon, ihawin nating lahat. Busog tayo ngayong gabi. Bukas, mahirap hulaan ang mangyayari. Ngayong gabi, hindi na tayo magtitipid ng espiritual na enerhiya. Pang-ihaw ng isda. Ngayong gabi, hindi na tayo magtitipid ng espiritual na enerhiya. Mga gulay na sahog. Bumili ng pang-ihaw ng isda at mga pampalasa. Nabawas na ang halaga ng espiritual na enerhiya para sa mga gulay na sahog. Ikalimang kapatid na babae, kasangkapan sa kusina din yan. Kung hindi, ano pa nga ba? Pang-ihaw talaga ng isda. Lingyu. Pwede na bang kainin? Pwede na. Ako na ang mauuna. Ang init, ang init, ang init. Masarap. Ang lambot din ng laman ng isda. Ang sarap ng sarsa na ito. Sa loob ng isang buwan na ito, halos wala nga akong tulog. Ginawa ko ang lahat, parang mas matindi pa kaysa noong college entrance exam. Ngayong laban, ibigay lang natin ang lahat. Ikalimang kapatid na babae, magpahinga ka muna. Tatawagin kita pagdating ng oras. Oo, sa labang buhay at kamatayan, kahit ang ninuno, hindi pwedeng makialam. Pwede, pero kung pilit na pakikialam lang. Malaki ang kabayaran. Siguradong nakalabas na sa Pager Retreat ang batang yun na si Pao Hui. Kung hindi, atali na lang natin siya. May 2 oras pa. Sapat pa ang oras. Sapat ang oras. Ako na ang babuhat sa kanya at ihahagis sa isang lugar. Pagdating ng oras, kapag umatras siya at mamatay sa takot, hindi na kailangan ng laban. Ang balak mo, Nakaplano ko na nga noon ang lahat. Si Pao Hui na lang ang kulang. Naniniwala ako sa iyo, ikalimang kapatid na babae. Ang pagsisikap niya nitong isang buwan. Nakikita naming lahat. Walang dahilan para hindi niya matalo kahit isang disipulo ng panlabas na hanay. Takot na takot siya sa sakit. Noon nga, isang dampi ko lang, parang magwawala na siya sa sakit. Talagang aakyat siya sa arena ng buhay at kamatayan. Tay, nasa 7th antas na ako ng paglinang ng chi. Ayos, bata. Ang hambog na babaeng yon, hanggang 4th na antas lang ng paglilinang ng chi ang abot niyan. Sigurado na ang panalo ng anak ko. Lingyu, paluluhurin kita sa entablado ng duelo. Hindi pwede ang pagmamakaawa. Ay, hindi pa dumarating ang bida ngayon. Ano bang madali, may kalahating oras pa. Kailangang magmadali at mag-ensayo habang may oras pa. Kaya pa naman niyang tumagal ng isa pang atake. 2 panlabas na disipulo ng paglilinang ng chi. Ano bang makikita sa isang labanan ng mga baguhan? Naglabas pa talaga ng sulat ng labanan hanggang kamatayan. May lakas din pala ng loob. Halika, makisabay ka sa ingay. Pumasok na ang panlabas na disipulo ng puno ng Sifa na si Pao Hui. Pumasok na. Pagkatapos nito, malalaman ng lahat. Ano ang kapalaran ng humamon kay Pao Hui? Oy, delikado na ang batang si Lingyu. Ang batang Pao na yon. Nasa 7th antas na siya ng paglilinang ng chi. Peke lang ang lakas niya, ipinunlang sa dami ng espiritong elixir. Apo sa sekta, hindi ba ninyo pinaniniwalaan ang batang pinili ninyo? Ang dami naman nila. Pumasok na sa entablado si Lingyu, panlabas na disipulo ng puno ng Lianyao. 5th antas ng paglilinang ng chi. Kung ayaw mo, magpasya ka na lang sa sarili mo, munting probinsyana. Para maiwasan mo pa ang mas malala. At hindi ka na makakadanas ng sakit sa katawan. Ilang antas ka na ba?
Ikapito. Kapag nagsimula na yon, ako na ang tatapos sa sarili ko. Huwag naman, bata. Labanan mo pa rin, baka sakali. Ikalima laban sa ikapito. Maliban na lang kung espada ang kultivasyon mo. Kung hindi, napakababa ng tsansa na manalo ka sa mas mataas na antas. Takot. Sobrang takot. Hindi lang ito basta emosyon ko. Kasama rin ang natitirang instinto ng katawan na ito. Pero matagal ko nang hindi na ako ang ako nung isang buwan na ang nakalipas. Hindi na ako yung Lingyu na hinahayaang apihin ng kahit sino. Kapag napabagsak ko siya, doon palang tunay na matatahimik ang hinanakit ng orihinal na katawan. Si Lingyu, panlabas na disipulo ng puno ng Lianyao. Laban kay Pao Hui, panlabas na disipulo ng puno ng Sifa. Simula. Bola ng apoy. Bumabagal na. Ha, iyan lang. Anong klaseng kalokohan yan? Array. Tama nga. Bilisan mo, tapusin mo na. Hindi niya marinig. Hindi pa siya nakapatay ng tao. Hindi niya kayang bumitaw. Ang tanga mong bata. Sa entablado ng buhay at kamatayan. Walang rason para bigyan ng kalaban ng pagkakataong makapahinga. Lingyu. Tatlo ang gusto ko. Ikatlong antas na halimaw. 2 ulong ahas. Ang hayop na ito, halos katumbas ng lakas ng isang nasa yugto ng pundasyon. Sobra naman ito, inaapi na nila ako. Pira-pirasuhin ninyo siya. Kalmado. Malaki ang katawan nito. Malawak ang saklaw ng atake nito. Pero mabagal itong lumiko. Kaya itong iwasan. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakapalag. Ayos. Huli na. Hindi pa inaanunsyo ang batong kamatayan. Kung ganoon. Ano yun? Nasa ibabaw ng makamandag na ahas. Tumutubo ang damo. Ano ang nangyayari? Sinusipsip nito ang lakas espiritu ko. Bawiin mo agad ang kasunduan sa buhay. Putulin na. Mag-self-destruct ka na lang. Pagsabugin mo yung nakakainis na yun kasama mo. Hindi pwede. Mag-self-destruct na siya. Si Lingyu, ang disipulo ng puno ng Lianyao. Panalo. Hindi ako nagkamali ng dinig, di ba? Nanalo si Lingyu. Hindi ba't nilamon na siya? Paano siya nakaligtas? Nanalo nga siya talaga. Hindi. Pinatay mo ang anak ko, magbabayad ka. Pangasiwaan. Kung gusto mong galawin ang nakababatang kapatid ko, tanungin mo muna ang kamao ko. Pangasiwaan. Payo ko sa'yo, bitbitin mo na lang ang bangkay ng anak mo. At iuwi para ilibing. Baka mamaya ay matangay pa ng hangin ang abo niya. At maging gulo pa ito. Bakit hindi mo napansin kanina? Ang talam talaga ng dila ni Wan Yufeng. Pangasiwaan. Kung paano namatay ang anak mo. Alam na alam mo na yan sa sarili mo. Mabuti na lang at nakaligtas ang nakababatang kapatid ko. Nagkataon lang na maswerte siya. Kailan pa naging ganito karami ang nagbabantay sa batang yan? Hindi pwedeng kumilos ngayon. Ang pamilya pang. Tama ang sinabi mo. Anak ko. Kakayahan. Katulad. Kailan kaya siya majay gising? Hindi ako sigurado. Matalino ang batang yan. Bago siya nawala ng malay, uminom siya ng maraming tableta. Kung hindi, siguradong sabay silang lilisan. Nandito na ang mga tao. Ano nang lagay niya? Hindi naman na siya malala. Walang kwentang salita. Kung kahit sa puno ng Lianyao ay hindi niyo siya iligtas. Mabuti pang isara niyo na lang ang pundasyon niyo. Nalinis na ang laso ng ahas. Nagamot na rin ang mga sugat sa labas. Ang problema lang ay malubha ang pagkakapinsala ng kanyang mga daluyan ng enerhiya. Bukas ay majay gising na siya. Mabuti naman kung majay gising na siya. Grabe ang pinsala sa mga daluyan ng enerhiya. Mukhang mahihirapan siya sa susunod na mga araw. Sana pagkatapos nito, ay maging mas mapagpasya na siya sa mga gagawin niya.
Ako na ang magbabantay sa kanya. Nasaan ako? Ang sakit. Gising na siya. Ate. Ate, patakbuhin ang sining ng pagpapakalma. Sipsipin mo ang bisa ng gamot. Gising na ang nakababatang kapatid ko. Ang sakit talaga. Ganyan talaga kapag ang tableta para sa buto ay nag-aayos ng mga daluyan ng enerhiya. Tiisin mo lang. Ito ang tableta para sa sugat na ginawa mismo ni ate. Napaka-epektibo nito sa paggamot ng mga panloob na sugat. Pwede ba? Mawala ang sakit. Hindi gumagana ang tableta laban sa sakit sa tableta ng buto. Pwede bang himatayin na lang ulit ako? Nakababatang kapatid ko, tingnan mo ang mga dumpling kong may espiritong gulay. Gusto mong tikman? Hindi ka talaga komportable ngayon. Kung gayon, mag-iiwan ako ng ilan para sa iyo. Magtiis ka pa ng kalahating oras. Nawawala na ang bisa ng gamot. Masasaktan ka pa ng 1 oras. Ay, naku, langit. Ano ang nangyari sa puno ng alchemy? Napasabog pa nga nila ang buong hurno. Sino? Sino ang sumisigaw kanina? Ang pile doors ko para sa pagpapatibay ng katawan, malapit ko na sanang mailabas sa hurno, nasabog lang ng ganito. Ano ba ang pile doors para sa pagpapatibay ng katawan? 7 araw kong pinino ang pile doors para sa pagtatatag ng pundasyon, nasira lang. Hindi pwede. Hindi ko malunok ang galit na ito. Kailangan kong ilabas ang taong sumigaw ng 10 oras ng gabi. 1 UFM. Paano mo babayaran ang pinsala ko? Ang pile doors para sa pagtipo ng kaluluwa na pinino ko. 10,000 batong espiritu na panggit ng antas. Ni isang piraso, hindi pwedeng mabawasan. Zuo Xiaoyao. Ikaw na isang alkemistang ika-4 na antas. Kailan ka ba makagagawa ng ika-6 na antas na pile doors? Kailangan mo pa bang pakialaman kung paano ako magpino ng pile doors ayon sa antas? Ang kapal ng mukha ng babaeng ito. Baka mas makapal pa ito kaysa sa hurno ng pile doors. Isulat ang pangalan at ang totoong pinsala. Ipadala ang kabayaran bukas. Ay, bukod sa 10,000 batong espiritu kong panggit ng antas. 3 pa sa kanila ang magbabayad ng dagdag na 5,000. Long Wanru. Ay, ngayong gabi, sobra akong na-excite. Magbayad ng 100,000 batong espiritu na panggit ng antas, walang problema. Kung alam ko lang ng maaga na mahirap pala ang nakababatang disipulo ng puno, hindi ko iisiping umabot na siya sa puntong nakakaalipusta na sa itaas na sekta. Sugod. Oh, hey. Talagang ang pangmayaman ang estilo ng pakikipaglaban ng puno ng alchemy. Ang lakas mong apihin ang kaibigan kong mahilig sa pagkain. Ako na ang tutulong sa inyo. Ah, Yu Shen. Sigurado ka bang gusto mong makialam? Naitapon ko na nga ang nakababatang kapwa-disipulo mo. Hindi pa rin malinaw ang tindig mo. Ay. Ganyan na ba kalinaw? Kayong lahat. Tumigil kayo. Pribadong duwelo. Walang may iwan. Lahat kayo, sa saradong pagkakakulong sa bundok sa loob ng 3 araw. Kasama rin ako. Lalo na ikaw. Uncle Master Mo. At nasaan si ate at ang iba? Dinala sila para ikulong. Bakit? Nagpasimuno sila ng gulo. 3 araw lang ang parusa. Hindi na kailangang mag-alala. Ang ika-5 antas na pile doors sa pagpapagaling. Napakalakas ng bisa nito. Hindi ko rin alam kung ang mga espesyal na merienda ay makapagbibigay ng kaparehong bisa. Ang nakatatandang ate, ang ika-2 kuya, at si ate Yurin. Oo, puntahan natin sila. Hindi. Dalawin natin ang mga kapatid na nasa pagkakakulong. Ano ang dapat kong dalhin? Gusto ng ika-2 kuya ang dumpling. Mukhang kahit ano ang kainin ni ate, gusto niya. Basta makakain ni ate Yu. Magugustuhan niya. Ang pagluluto. Handa na. Tiyong mo. Pwede mo ba akong isama para hanapin sila?
Ang bilis naman, nag-aalala ka bang lumamig ang agahan? Tara. Bawal gumamit ng espiritong lakas dito. Ate Senior. Ikalawang kuya. Ate Yu. Bakit ka rin pumasok? Nakita kong masyadong malungkot ang kuya at ate mo. Kusang loob akong pumasok para samahan sila. Nagdala ako ng napakaraming masasarap na pagkain para sa inyo. Piniritong dumpling na may linsi. Mini na piniritong bao. Rolyo ng ginayat na karne. Shumai. Sabaw ng kamatis at kabute. May biko rin na may osmanthus. Sa unang pagkakataon, may taong habang nakakulong ako. Ay espesyal pang nagdala ng pagkain para sa akin. Ang ganda nito. Matamis. Kahit nakakulong, nakakakain pa ako nito. Sobrang swerte ko naman. Ang sarap sa pakiramdam. Kaya, bakit ba kayo nag-away? HMM. Alam ko yan. Oy, noon, gusto ni Zuo Lanyao na lapitan ang iyong ikalawang kuya. Tapos si Ate Senior, isang sampal agad. Tapos sumabog ang gulo sa lahat ng direksyon. Pagtingin ko, 2 laban sa 4. Sinong makakatiis niyan? Sumugod ako at pinatumba ko ang 2 sa isang suntok at isang sipa. Sa huli, dumating ang mga matanda. Sinabi nilang nagkakalat daw kami ng gulo bilang grupo. Lahat kami ikinulong ng 3 araw. Kaya pala, lahat pala ginawa yun para sa akin. Ikalimang kapatid na babae, hindi mo kailangang makonsensya. Matagal nang may alitan ang pangunahing tuktok at ang mga sangay na tuktok. Madalas na talaga silang magbanggaan. Hindi lang dahil sa iyo. Pwede ring magpadalisay ng katawan dito. Hindi naman masama. Itala muna ang utang na spirit na bato. Sa hinaharap, siguradong ibabalik ko kay ikalawang kuya. Sige, uuwi na ako. Bukas ulit ako magdadala ng pagkain para sa inyo. Kita tayo bukas. Ano kaya ang kakainin natin bukas? Excited na ako. Unahin nating saliksikin ang pil na pampabalik ng espiritu. Pakiramdam ko may hindi tama siyang hangarin sa akin. Bilisan mo, dalhin mo na ako palayo dito. Ngayon, hindi lang kakaiba ang tingin niya kay Xuanbing. Pati ang tingin niya sa akin. Kakaiba rin. Tiyong mo, gusto mo ba ng ice cream? Ice cream. Sobrang lamig. Mabango at matamis. Pinakaangkop sa ganitong panahon. Huwag mo siyang paniwalaan, huwag. Ano ang kailangan mong ipagawa sa akin? Pumayag ka talaga. Ngayong araw, unahin muna natin ang pil na pampabalik ng espiritu. Hiwalay na asikasuhin ang mga halamang espiritu sa formula ng pil. Tapos subukan nating alamin kung anong prutas ang bagay sa bawat isa. Ano ang gagawin ko? Tulungan mo lang akong hugasan ng maigi. Tama, room free ng pag-insayo ng pil. Wala sina Ate Senior at ikalawang kuya. Inukupa pa ng mga estranghero ang room free ng pag-insayo ng pil. Hindi kaya habang wala ako. Nilimas na ng mga tao mula sa subpeak ang sect. Hindi pwede, paano ako mabubuhay ng mag-isa? Maestro, ate, kuya. Narito ako para ipaghiganti kayo.